Sa sobrang ganda ng mga match-up sa PSP, ay tila parang nalimutan na nila na meron pa palang paparating na magandang laban. Katulad na lang ng Moth vs Pistolero. Niwala halos balita sa magandang match-up na to. Kung tutusin, isa rin ito sa magiging Battle of the Year pag nagkataon. Sabay banat ng, hindi ako malakas, walang istilong tumatak. Pakurap-kurap pa ay sus. Mukhang iiyak para sa simpatsya gamit kasiraan niya at flos. Pues baliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Palakpakan. Alam naman natin na isa sa pinakamalakas na sandata ni Pistolero ay ang style macking. Pero di rin naman maitatanggi na effective din si Moth sa style na ganon. Kaya panigurado na magiging isa to sa mga magpapainit sa kanilang laban. Round 1, typical na rima. Round 2, damay pamilya. Pag yung round 3, humihina. Siyempre, back to you, Enigma. Pansin nyo ba? Boring yung mga akatabates pag yung flip top hindi niya tinitira. Sama mo pa yung uprising, 3G, Sisinyo para yung issue mas mabisa. Kaya kahit kanino ka pa mangamuhan o kahit kaninong liga ka pa pumila, flip top pa rin ang dahilan kung bakit ka kumikita, hipokrito. Talagang napaka-solid ng match-up na to, dahil parehas din naman silang champion. Mas marami nga lang ang mga nakuhang trophy ni Pistolero kesa dito kay Moth, pero syempre parehas nagigilyang dalawang yan panigurado. Talagang walang magpapatalo sa kanila, lalo na itong si Moth, na galing pa sa controversial na laban versus J Black. At matatandaan nga doon na sobrang dikit lang talaga ng laban na yon. Dahil 3-2 ang judging, at kamuntikan pa nga matalo si Moth nung araw na yon. Ang boto ng Urado na mag-a-advance sa second round para sa Matira Mayaman. 3, 2, magingay para kay Moth! Ako, personally, J-Black talaga ako dun eh. Totoo talaga. Eto si Mot, kapatid ko to, kapatid ko. Pero first time ever, nababaguhin ko personally, ako na lang yung magja-judge na ang nanalo si J-Black. Okay? So, ang boto, babaguhin ko, ang panalo si J-Black! Kaya panigurado na babawi yang si Moth, at malinis na tatrabahuin ang kabilang bracket. At ito namang si Pistolero, nakakapanalo lang kay Poison 13. Di rin natin pwedeng maliitin yung kakayahan niya. At di rin natin masasabi na easy win lang ito para kay Moth. Basta wag lang talaga mag-focus masyado sa paggamit ng line marking, panigurado na papalag to. Nung laban niya kasi kay J Black, ay na-overuse niya masyado yung line marking. At kung uulitin niya pa rin yung estilo na yun laban kay Moth, ay talagang wala siyang chance ang makalusot sa tournament. Lalo na ngayon nakitang-kita na yung mga kahinaan ni Pistolero, na kapag nasasaktan siya sa mga banat ng kalaban, ay hindi siya makakapag-rebut ng maayos. Kung saan, yung rebuttal niya naman talaga ang isa sa mga strength niya. Aatake kapag swerte kahit pa sa tagmalas. Tandaan mo ako ang kamay ng orasan. Di ako marunong umatras. Siya daw ang kamay ng orasan, di siya marunong umatras. Putang ina mo, paano pag in-adjust? Pero gayon pa man, parehas naman silang malakas. Mas paborito lang ng crowd itong si Moth, pero kung sino yung mas handa sa laban ay matik na. Yun talaga ang mananalo.